Nangunguha kami ngayon ng lambo at gagawin namin yan pang atsara. Isa lang ang kukunin namin, itong isang malaking ito mga kaibol. Madami ngayon mga bagong lambo. Tulad dito, ito malalaki pa. Yung nakuha namin, isa lang. Pwede na yung gawin pang atsara. Baka ito ay kainin pa ng mga kalabaw. Meron pa isang kalabaw dito. Ito malalaki na. Yung iba pinaparami. Yung banda sa taas, pinaparami yung mga kawayan dun. Ay, linisin na namin ito. Nagdalhin na namin sa kubo. Ito na po yung nakuha namin na lambo. O sa ibang tawag po ay labong. Yan. Nalinisan na po namin yan. Hindi yung pinakadulo po. Hindi na namin sinama. At matigas na po. Ito po yung mga sanggap natin. Carrots, luya, sibuyas, sili. Itong raisin o pasas. And itong bell pepper. Tsaka meron po tayo ditong suka. Pagkatapos po natin ma-slice yung mga lambo, hihiwain po natin ng ganito ng maninipis. And then dapat po may nakaredy kayong tubig na paglalagyan para po hindi magbago ang kulay. Nagiging kulay brown po kasi yan kapag wala sa tubig. Kaya dapat po lagi may tubig na nakaredy. Pagkatapos po ma-slice yung mga lambo, ito po ay pakuluan lang po natin para maging malambot. Yung mukhang uulan na naman mga kaibol. Madilim na naman ang langit. I-drain lang po natin. Yung. And then palamigin po natin yun ng konting minuto. Kapag medyo malamig na po, pigain lang po natin para mawala yung pait. Yung. Huwag naman pong pigang-piga at baka naman po yun ay magkang durog-durog na masyado. And then sa kawali po, maglalagay tayo ng suka. Ito po yung ginagamit namin na suka kapag gumagawa kami ng atsara. Ito pong cane vinegar, asin natural. 3 cups po ang ilalagay natin. Hayaan po muna natin yan dyan. Pagkalipas po ng nasa 5 minuto, kumukulo na po yung suka. Tsaka lang po tayo maglalagay ng 1/2 cup ng asukal. Pwede na po natin haluin. Tunawin na po natin yung asukal. Tsaka po pala, nagdagdag po ako ng another 1 cup ng suka. Bali 4 cups po ng suka ang inilagay ko dito. Kapag tunaw na po yung asukal, ito pong luya at sibuyas ay ilalagay na natin. And then yan po ay titikman po natin maya maya. Tinikman ko na po, kulang na kulang yung 1/2 cup ng asukal. So magdadagdag po ako ng another 1/2 cup ng asukal. Bali 1 cup na po ang nailagay ko. At saka maglalagay po ako ng kunting asin, pambalanse po ng lasa. Kapag yung asukal po ay natunaw na, ilalagay na po natin yung carrots, bell pepper, at yung siling haba. Maglalagay po ako ng 1 kutsarang paminta. Pamintang medyo durog po yan. Haluin lang po natin. Kapag medyo luto na po yung carrots, ito pong lambo na po ang ilalagay natin. Madaling-madali na po itong maluto. Kasi dati naman na po luto yung lambo. Haluin lang po natin. Ang bango ng mga kaibol. Sarap na ng amoy. Pagkalipas lang po ng mga 2 minuto, lastly, ito na pong pasas ang ilalagay natin. Pampasarap din po yan at the same time, design na din po yan. Ubus na natin itong pasas. Para mas maganda, mas masarap. Haluin lang po natin. And then mga 2 minutes lang po ulit, yan po iaahunin na natin. After 2 minutes, okay na po ito. Palamigin po muna natin bago ilagay natin sa mga garapon. Yun. Ito na po yung aming naluto na atsarang lambo. Pwede na po ito para ilagay sa mga garapon. Make sure lang po kayo na dapat po ang garapon ay
malinis para po mas lalong tumagal ang shelf life ng ating atsara. Isalin na po natin ito dito sa ating mga paglalagyan. Ito na po ang aming atsarang lambo o atsarang labong. Sa English po, fermented bamboo shoot. Napakasarap po nito. Pangtanggal ng umay sa handaan. Mga kaibol. Pwede rin sausawan sa pritong isda. Ang sarap ng asin mga kaibol. So yun lang. Please follow, like, and share. Bye bye. Thank you.